This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga kamarino! Nasa huling Sabado na po tayo ng Mayo. At ilang araw na lamang, balik eskwela na mga estudyante. I'm sure lahat sila umiiyak na, no, Admiral? Good morning to you, Maricel. Good morning, Admiral. Nung ikaw ba ay estudyante, Admiral, pagka ganyang malapit na magpasukan, anong ginagawa mo? Lahat ng dapat kong gawin, manood ng sine, lumabas, yun, ginagawa ko na lahat. Lahat na yun, kasi malapit na. Malapit na. Oo. Ako umiiyak na ako, sabi ko, ay, bakit ganun? Bakit ngayon? Tapos na. Oo, tapos na. Pero ngayon, mas busy ka. Kahit na wala Nangingin na naman estudyante. tigil. Wala naman tigil. Ayun, wala nang tigil mga kamarino. Kaya naman tiyak na super busy na ang mga nanay sa mga pamimili ng mga gamit ng eskwela at sigurado ako na kayod marino na ang ating mga kamarino para matustusan po ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Buti pa si Admiral. Graduate na. Mga professional na ang anak. Diba, Admiral? Oo, pero kahit na professional, nandun pa rin. At ako, kahit na-graduate na, naghahanda pa rin ako tuwing opening ng class. Oo nga, dahil tatay ka ng napakaraming, ilang libong marino sa MAAP, di ba? Pero alam ko naman po talaga yung mga pinagdaanan ng mga magulang. Totoo yan. At saka yung mga namumuno sa mga paaralan. At talagang kailangan nila yun dahil maraming gagawin para sa mga anak nila at para sa mga estudyante. At kung may isang bagay tayong dapat natandaan tungkol doon, yan ay paghahanda. Parang boys love. Tama Be yan. prepared. Tama yan. Okay. At ang syempre magandang bukas ay pinaghahandaan at hindi nakasalalay sa swerte, ha? O kaya naman sa mga katagang makasakali, malay mo, baka, mamoy, manok. Ganon. Parang ganon. Hindi pwedeng ganon, ha? Hindi pwedeng bahala ka na. Hindi pwedeng ganon. Kasi when you are prepared, you are not rattled. Yes. Handa ka. Handa ka. Confident ka. Gusto mo mabuting kalusugan, alagaan mo ang iyong pangangatawan. Tama. At kung nais mong sa panahon ng kagipitan ay may madudukot ka, magtipid at mag-ipon ka. At kung nais mong gumanda ang katawan mo, abay magpalaypo ka. Joke lamang po yan, ha? Siyempre, take care of yourself. If you want to look better, take care of your skin. We have so many good things to share with you, mga kamarino. Kaya, don't change the channel. Come and sail with us once more. All aboard dito sa yan ang Marino! Katatapos lang namin yan ang Marino Ibaca Caravan sa Siemens Village, hindi lamang natuto ang ating mga misis ng Marino sa pagme-makeup. Aba mga kamarino, doon ay pinala din tayong makapanayam si Dr. Ami Bautista Tinaza na isang dermatologist na may magandang balita tungkol sa pangangalaga ng biggest organ ng ating katawan. Yan po ay ang ating balat. Ang pangangalaga ng balat at ang kagandahan ay laging magkasama, lalo na kung nais nating ipakita na may kumpiyansa ang ating sarili. Kaya inalam namin mula kay Dr. Ami Bautista Tinaza of Asian Aesthetic Center ang tamang pangangalaga ng ating balat. At ayon sa kanya, the number one basic, syempre you have to clean. Cleansing pa rin, syempre soap and water. Dagdag pa niya, now, ang problem is when, for example, that teenager will start to have pimples, then, siyempre, dapat they should seek help. Kasi there are moms and there are patients na would seek help pag late na. Ang dami ng pimples. Sabi nila kasi, my child or my son is too young para to have a facial, para to consult a derma. Mas madali siyang i-prevent than i-repair pag nasira na yung skin. Ang mga problema daw sa ating balat ay depende sa ating edad.
For example, when you're in teenage years, the teenager usually suffer from pimples, allergies. But when we reach the stage of 25 to 30, then yung problem natin, nagkakaroon ng mga wrinkles, then na yung age is coming. Wrinkles will come to each and every one of us. Kahit ngayon the most powerful women usually would suffer from wrinkles and aging. With men naman, they would suffer from hair loss. So pag the hair fall, usually they lost their self-esteem. Kailangan din ika niya ang pagkonsulta sa dermatologist bago tayo gumamit ng mga beauty products o gamot, lalo na para sa ating mukha. Minsan hindi natin alam kung saan nanggaling, ano yung content. So, mas maganda pagka sa doctor, they know the content and they know the effect. And kung may side effect man, they would tell the patient kung ano yung side effect. Eto pa, may mga bagong teknolohiya na rin na makakatulong para mapanatiling bata at maganda ang ating balat. We have the newest, actually, our company was the one who introduced this product in the country. It is the growth factor. It is the one that stimulates the stem cells of the skin and the hair. This is not stem cell. This is the stem cell stimulator. As all doctors know, that the stem cell is a dormant cell, meaning it needs a stimulator, and this product is the one that stimulates it. When we were young, the growth factor is very high. The production of growth factor in our body is very high. But as we grow older, the growth factor in our body declines. That's the reason why pagka nagkaroon tayo ng wound or ng sugat when we're young, it easily heals at saka the scars is merely visible. But when we are older, pag nagka-scar tayo, usually it is visible, tapos we will have wrinkles, our skin sag. The number one product that we have is the Recovery Serum. This is the highest concentrate growth factor. This is done by the dermatologist or aesthetic doctor through stamping. After doing this, they would give the patient home medication, which is the active serum, and for the eye serum. The other product that we have from AP Skin Solution is the hair complex. This contains also the growth factor. This is done by stamping and it stimulates the hair follicle for the hair growth. Pero syempre, mahalaga na tingnan natin ang ating mga kinakain. Sabi nga nila, you are what you eat. Kaya kung puro pritong karne at soft drinks ang ating pinapasok sa ating katawan, aba, di malayong ang ating balat ay maapektuhan. If you have questions, if you have any problems, especially with your aging skin, and if you have questions regarding the growth factors, the newest technology from Hollywood, you could come to our center, the Asian Aesthetic Center. It is located at Sanlan Place, Katipunan, Quezon City. You could contact us at 709-9565. Healthy skin can be achieved by treating your skin with kindness, and when you do, softness and beauty will always be yours to enjoy. Mga kamarino, sa init ng panahon ngayon ay talaga namang nakakainis at nakakapagod maghanap ng trabaho sa labas. Buti na lang, mayroon ng Seafarer Center sa 5th level ng SM Manila. Siguradong panatag at komportable ka pa. Bukod sa nakaupo ka na, aba, air condition din. May libreng internet, inumin, at kung ano-ano pa. May free seminars din na maaring makatulong sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, kamarino, sa Seafarer Center na ako. Sa aming pakikipanayam kay Dr. Francis Ile ng Siemens Hospital, nalaman namin ang mga simpleng steps to keep our kidneys healthy. Good health has nothing to do with luck.
and everything to do with how you take care of yourself. Iisa lamang po ang ating katawan, ha? And if we abuse it, we have no one to blame but ourselves when our bodies can no longer keep up with us. Here's Dr. Francis Pile of Amusud Siemens Hospital to talk about healthy kidneys. Our kidneys are responsible for exerting waste from our body, kaya napakahalaga na pangalagaan natin ang ating mga kidneys. Sa aming pakikipanayam kay Dr. Francis Pile ng Siemens Hospital, nalaman namin ang mga simpleng steps to keep our kidneys healthy. Maganda ang pag-inom ng buko juice kasi unang-una, to begin with, wala siya yung mga mineral, yung mga components na nagpo-form ng bato, kagaya ng mga soft drinks, yung mga oxalate. No? Tapos, pangalawa, diuretic din siya. Kumbaga, gaganda yung pag-ihi. Ayon kay Dr. Pile, Karaniwan, ang pinaka-common na nagiging sakit ng mga marino, mga kidney stones. Usually, pag nagkaroon sila ng sakit sa bato, doon pumapasok yung mga possible complications. madalas ay naririnig natin na huwag kumain ng sobrang maalat o kaya ay mag-overload ng sitsirya dahil masama ito sa ating bato. Totoo ba ito? Kidney stones, sila yung mga bato nagpo-form sa kidneys along the urinary tract. Okay. Maraming dahilan kung ba't nagkakaroon ng urinary tract stones, no? Unang-una sa dieta, no? Particularly dito sa mga marino, diet na mataas sa uric acid, kagaya ng mga laman loob, yan. Yung mga mataas sa oxalates, kagaya ng mga mani, soft drinks. Iba't iba ang kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng kidney failure. Kulang sila sa pag-inom ng tubig. Kanya sila yung nade-dehydrate. So, isa sa mga rin yun, dahilan. O pwedeng dahil nasa lahi nila, kaya nagpo-form sila ng mga stones sa urinary tract. Ano naman ang mga sintomas na dapat nating tingnan? Ang bato, pag hindi nakabara, walang nararamdaman yung isang pasyente, no? Nagkakaroon lang ng simptomas pag yung bato sa kidney mahulog sa tubo, tinatawag na ureter, tapos pag bumara doon, yun yung masakit na mararamdaman ng isang taong may urinary tract stone, no? Mas masakit pa to sa mga taong nagkaroon ng appendicitis. Actually, comparable nga siya sa mga anak na babae, ganun kasakit siya. Sabi pa ni Doc, diabetes at alta presyon ay ilan lamang sa mga sakit na nakakapinsala sa ating bato. Papaano kaya ito? Pag merong diabetes saka high blood, no? Isa sa mga dahilan to kung bakit nasisira ang kidney. Kumbaga naapektuhan yung function. So kailangan nila magpa-check sa specialistas, pag may hypertension, sa cardiologist, pag may diabetes, endocrinologist, para makontrol ng maigi yung kanilang blood pressure at saka yung blood sugar level. Kasi pag hindi ito na-control, tapos lumala, pag tagal-tagal, pwede niya sirain yung kidney. So, maraming treatment para sa bato, no? May mga treatment na bumubuo ng pag-inom ng gamot para matulungan na malusaw siya, pero hindi lahat nalulusaw sa pag-inom ng gamot, no? Pag maliit pa, yung tinatawag na ESWL, yung shockwave lithotripsy. Sa iba, ang sabi sa kanya laser, pero actually shockwave siya, no? So ang ginagawa nun is dinudurog yung bato sa loob ng kidney or sa tubo para mapaliit siya, tapos para malabas ng kusa. Mga kamarino, ang sakit sa bato ay isang panganib sa ating kalusugan at buhay. Kung ito ay hindi matutuklasan ng maaga at mabibigyan ng kaukulang lunas, kaya ang kanyang paalala, kung may problema, like for example, may high blood na o may diabetes, kailangan ng regular check-up sa mga espesyalista para makontrol ng maaga ang blood pressure at the same time yung blood sugar. Inayahan po namin kayong lahat na makiisa at sumali
sa ating programa na gagawin sa Mayo 28, 29. Ayun, so lahat ng mga marino, anak o buong pamilya nyo, isama po para matuto ng Karate Do na i-handle po ng Philippine Karate Do League, PKL. Ayon pa sa pag-aaral, more than 90% ng Pinoy at age 65 ay either walang pera o namatay ng walang pera. Grabe ha? Katulad ni Captain Gregorio Oca na pinaghandaan ang kinabukasan ng ating mga marino. Paghahanda sa ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay ang naging handog naman ng ating programa sa mga dumalo sa Seafarer Center. Naniniwala po kami na ang maayos na buhay ay abot kamay ng mga taong marunong humawak ng kitang pinaghirapan. Paano? Halina't alamin natin. Gusto nyo bang yumaman? Magkaroon ng maraming pera? Mawala ang maraming utang? Yan ang mga katanungang binibigyang kasagutan ng seminar na ibinibigay ng PhilAmLife sa ating mga kamarino sa Seafarer Center. Ayon kay Mr. Angelo Santiago ng OFW Marketing and PhilAmLife, pero bakit ba umaalis ang mga Pilipino at magtrabaho sa ibang bansa? Ito po yung mga dahilan kung bakit sila umaalis. Mapagtapos ng pag-aaral ang anak, makabili ng house and lot, pangatlo, magkaroon ng sapat na kapital para makapagtayo ng negosyo. ayon pa sa pag-aaral, more than 90% ng Pinoy at age 65 ay either walang pera o namatay ng walang pera. Grabe ha? Kung po natin gusto masama, doon sa 90% o sa 10%. Ang maling gawin natin sa paghawak ng pera ay pwede nating isaayos. Basta alam natin kung ano ang dapat gawin. Kanina yung pinag-uusapan dito, yung discipline. Malamang, 99% ang dahilan kung bakit wala tayong pera ay dahil wala tayong disiplina sa paghawak ng pera. Pasok ng pera sa kaliwang bulsa, wala pang ilang oras, wala pang ilang araw, wala pang ilang buwan, labas na doon sa kabilang bulsa. Dapat alam natin ang sistema kung paano mag-iipon. Alam natin ang sistema kung paano dapat hindi tayo gumastos ng gumastos. Ang pagkakaroon ng ipon ang unang hakbang para kayo ay yumaman. Ito lang po ginagawa po namin sa PhilAmLife. Nag-iikot po kami sa buong bansa para ituro ang wastong pag-iipon at pagtitipid. Nakakalungkot na sa dinami-dami po ng lugar po na pinuntahan namin, ay ganun din po kadami ang hindi alam kung paano ang wastong pagtitipid at pag-iipon. Bakit nga ba kailangan ang wastong pag-iipon at wastong pagtitipid, mga kamarino? Para sa kinabukasan. Para sa kinabukasan. Para rin sa mga emergency pangailangan. Kapag nakapag-impok ka, maisasaayos mo ang pamumuhay ng iyong pamilya. Paano ba ang mag-ipon? Kailangan meron tayong goals. Short term, medium term, at long term. Dapat meron tayo niyan. Your goals will always be your motivation. Magkaroon ng plano. Number 3, magkaroon ng disiplina. And number 4, magkaroon ng produkto na magmamatch doon sa pangarap ninyo. Wala sa laki ng kita ang pag-iipon. Ang kailangan lamang merong disiplina. Ang dami po namin nakausap na kapitan, opisyal, sumusweldo ng 200,000 to 500,000. 200,000 ang kita, ang gastos 250,000. Magtabi muna kayo bago kayo mag-gastos. Ang pangarap ay magkakaroon ng katuparan kung may katuwang din tayo sa pag-abot ng ating pangarap. Nagbibigay rin po kami ng free financial health check. Tinutulungan po namin kayong i-assess yung inyong financial health
At tinitingnan po namin, nagbibigay po kami ng recommendation, advice kung paano nyo maaabot yung mga pangarap ninyo. So kami po ay may mga produkto kung saan makakatulong po na maabot yung mga pangarap ninyo. Kung education niya, retirement, investment, meron po kami. Pwede po kayong lumapit. Ang pagiging marino ay hindi panghabang buhay na trabaho. Kaya kailangan magkaroon ng kaalaman kung paano palalaguin ang perang pinagpaguran. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi biro. Minsan, maghapon kang nakatayo. Pero hindi sa Seafarer Center. Dito, komportable na, marami pang libre. Mga seminars, workshops na siguradong makakatulong sa inyo. May regular job fair pa mula sa ahensyang accredited ng POEA. Nagtanong-tanong kami kung kamusta ba ang pagboto ng ilan nating mga kamarino. O mga kamarino, lumahok po ba kayo sa katatapos na eleksyon? Sa palagay niyo po ba ay nahalal ang mga kandidato na nais niyong maglingkod sa ating bayan? Maging maayos kaya sila sa kanilang pamumuno? Yan po ang mga katanungang ibinato natin sa mga nakadaupang palad nating mga kamarino. At narito po ang kanilang mga kasagutan. The vote has been counted at naproklama na ang mga bagong maglilingkod sa bayan. Nagtanong-tanong kami kung kamusta ba ang pagboto ng ilan nating mga kamarino. So, ayos naman. Ang laging problema lang yung hindi kami nakapag-transmit nung araw na yun, nung gabi na yun. So, alas 10, nag-uwian na kami na alas 10. Kinabukasan, sa kanila lang na, dinala lang sa kumilik yung mga resulta, sa kanila lang na inaasin sa Central. Itong si Kuya, masaya dahil Isawa nga kami sa Jollibee. Hindi kasi sana kami, PPCRB kami, kaya maraming binigay na pagkain niya aming galing simbahan. sabi naman ng iba, Okay naman, maayos. Hindi po ba magulo? Ay, hindi. Wala po batayan. Oh, wala. eh bakit di ka naman bumoto, Kamarino? Kasi nasa barko ako, kaya tsaka hindi ako nakarehistro. Nakarehistro ako dati, kaya lang every year umaalis ako. Tapos nung chinek ko na ngayon, wala na yung pangalan ko. Kasi natapat na dito ko ng Petsa 13, taga Zamboanga. Taga Ipil, Zamboanga, Sibugay. Yun, kaya kailangan na makasakay, kaya isasugal na lang yung boto. Siyempre, tinanong din namin sila kung sa palagay ba nila ay nahalal ang mga tamang kandidato na nais na maglingkod sa bayan. Oo, yun ang binuto ng mga tao kaya yun na lang. Tama naman yun. Naniniwala ba sila na magiging maayos ang mga ito sa kanilang pamumuno? Yung iba lang siguro dahil halos isang apelyido lang ang lumalabas ngayon. Halos karamihan sa mga senador, isang lang apelyido. Walang magawa siguro. Dapat tanong mo sila kung anong ginawa na sa pera sa Marino. Dapat may nakaupo dyan sa Diligan Marino. May isa dyan para mas matulungan yung mga siman. Yan, ang dapat. Kaso mga nakapasok na yan. Kung ba mga nakapasok dyan, pasok na yan. Pasok ang tawag. Ano ba ang kanilang inaasahan sa mga nanalong mamumuno sa bayan? Ano yung mga pangailangan kasi mga gaya yung mga sa panahon ngayon kasi yung sobrang training na in-implement nila sa ngayon. Sana naman matulungan nila kami. Unang-una yung sa palitan ng dolyar. Sana naman mabigyan kami ng medyo tama yung palitan. Ikumpara naman sa yung mga ibang negosyante na may dollar sila. Kasi kami mga seaman gusto namin na
nasa living kami ng ng palitan sa lugar kasi behind kami, lalo na sa amin, mga maliliit lang ang sahod. Sunto pa rin nila yung pangako nila sa amin nung nangangampanya sila na itaguyod nila yung karapatan namin pagkatapos maging wag silang umasa na lang tanggap ng sahod pang manghutot ng pera, gawin na ng trabaho nila yung para ikatuwa, maraming matuwa, maraming masusya, liligayang marino, hindi lang marino. Hay nako, samot-saring opinyon. Sana nga ay maging mabuting tagapamuno ang mga napili nating maglingkod sa bayan. At ang tangi naming dalangin ay sana tutukan nila ang mga bagong bayani ng bayan na patuloy na nagsasakripisyo para sa inang bayan. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Ang magandang bukas po ay hindi po kailangan manatiling pangarap lamang. Nasa ating pong mga kamay ang ikagaganda ng ating buhay. Siyempre, at ang gawa, pag may kasamang pagpapala ng nasa itaas, tiyak ang magiging katotohanan. Lubos po kami umaasa na sana kayo'y nasiyahan sa inyong napanood. At sana ay may mga napulot kayong mga aral na magpalago ng inyong mga buhay. Kaya sa susunod pong Sabado, mga kamarino, samahan niyo po kaming muli para sa mga natatangi naming mga episode dito pa rin sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. Huwag niyo po kaming kalimutan tuwing alas 11 ng umaga. Kasabay niyo po sa pananghalian, ha? At kung meron kayong naisipan natin sa amin, you can always get in touch with us through our website, www.yanangmarino.com. And do like us on Facebook and follow us on Twitter. Ayan, Mariyaw po ang aking Twitter account at ang aking Facebook account. Watch us through live streaming www.ptv.ph. Again, salamat mga kamarino sa inyong pagtuto. Happy weekend! Kita-kits sa susunod na Sabado, but for now, Anchors away! bye! Bye-bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.